beloved Boss Mike Cervera. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kita nyo, sigaw pa siya, patayin! Mga bobo talaga, no? Mga bobo talaga. Sayang, hindi, wala, mga late kayo. Kung ako sa inyo, para maging masaya yung araw ninyo, umpisahan nyo tong vlog na to. Pag hindi nyo inumpisan tong vlog na to, wala. Hindi kayo, magiging masaya sa araw na to. Bawi na lang kayo mamayang gabi kung makakapag-live ako. Pero kung hindi ako nakapag-live, paano? Diba? Kaya umpisahan nyo sa umpisa to. Tuloy. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Ribat. Ito, respect ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi? Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ala ka! Bigoy! Wala na daw kayong pag-asa, kaya papatay na lang ang huling barahan nyo. Ang huling option, mga kababayan. Ang huling option nila, mga kababayan, papatay na lang. Kasi nga wala ng pag-asang manalo. Tuloy. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Kita nyo, ang huling-huling solusyon nila ay pagpatay na lang ng mga Pilipino. Diba? Eto mga kababayan, mas maliwanag. Wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Ay, takot pala kayo Mr. President, huminingi na nga daw ng tulong sa China sa sobrang takot, taranta, ay nako, wala na Mr. President si Digong lang yun pagpapakita na ng talagang mahinang-mahina sila mga kababayan. Ang kampo ng padapa, kalabit suka, mahina po talaga. Wala na pag-asa. Baka nga yung iba dyan, malaglag pa. May pumapasok na ilan, isa. Baka malaglag pa yan Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi. Ay, syempre! Yung alyansa, mga kababayan partido, kasama, ini-endorso ni Pangulo. Syempre, mabutang daan. Takot sila mga kababayan kasi ang lalakas talaga. Malalakas ang kandidato ni Pangulong Bongbong. Aminin nyo. Narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Wala nang pag-asa sila, Digong! Itaob nyo na yung lamesa ninyo! Wala na, yung mga barahan nyo, taob nyo na! Wala na kayong pag-asa. Kahit gumamit pa kayo ng 100,000 troll. Troll farm na hindi lang isang troll. Kahit 1,000,000 na troll farm yung gamitin ninyo, hindi kayo mananalo. Hindi nyo mapagbabago ang isip ng mga Pilipino. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Yan na nga, papatay na lang. Ewan ko kay Banat Boy, kung anong gagawin neto. Naku, lagot ka. Baka idamay ka, Tuloy, papatay na lang daw ribat ni Pangulong Bongbong Marcos, Siyempre, mga kababayan, masasaktan na naman sila niyan. Oo, sigurado sakit na naman ang kalooban nila. Baka yung iba dyan, mga kababayan, inaatake na. Yung iba baka mamaya nandoon na rin sa ospital, Nagpapadextrose na. Tuloy.
Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. O, yun na nga, kita nyo? Ang pinakasolusyon nila, mga kababayan, dahil sa bolo, yung pumatay. LB, yun, LB, yung pumatay na lang ang pinakahuling solusyon nila. Para nga naman mga kababayan, may masabi lang talaga. Pero mga kababayan, itong grupo ng Padapa, Kalabit Suka, wala na hong pag-asa to. Wala na hong pag-asa para manalo. Paano ba naman kayo mananalo kung ang Pangulong Bongbong Marcos na gwapo mismo ang nag-i-endorso? Sabayan ko pa, sabayan pa namin ni Banat Boy na mga vlogger na gwapo. Kung yan lang, mga kababayan, ang ipapakita nyo, mukha ni Vic Rodriguez, mukha ni Digong, mukha ni Bato. Wala na. Kita nyo naman parang nag-deliver lang daw na suka, sabi ni Pangulo. Nag-deliver na suka. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. No. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, Oh. at itong mga ito, ang kaharap natin, Oh. ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya. Ay, grabe no. Grabe naman ipagmalabang ni Mr. President yung mga kandidato. Masyado naman pinag-ano, mga kababayan, pinagyabang. Ako nga, sabi niya, ako nga, Eka. Na nasa partido pa nila, sa alyansya. Pag nakikita ko tong mga kandidato na to, abay, napakahirap na kampanyahan nito. Kaya nga ho ngayon, mga kababayan, yung grupo ni Digong, ayan, nag-iiyakan na lang. So, mag-iyakan na lang ho, mga kababayan, yung mga DDAs. Huwag na ho kayong maghangad. Huwag niyong paniwalaan yung mga nakikita nyo. Marami kayo sa social media. Ay, maraming trolls. Maraming makina, ganun. Maraming mga fake account. Hindi totoong tao yan. Meron nagpapaandar. Malamang incheck yan. Yun lang po, mga kababayan. At ito pa, paano ba naman hindi mamahalin ng Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos? Paanong hindi mamahalin ng mga taga Davao? Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo naman. Para matuwa naman si Jojo Chavez. Administration of Nako! Si Conrado Estrella, mga kababayan na kababayan namin. Ito ho ang kanyang tagapamahagi ng mga lupa. Pakinggan ninyo, mga kababayan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nag-umpisa pa ho ito noong July 1st, 2022 hanggang December 31st, 2024. Ang mga titulo pong mahagi natin ay 194,111. Yan po lahat. Grabe mga kababayan, napakaraming titulo niyan. Kulang-kulang 200,000 titulo ang napamahagi na ni Pangulo sa tulong nitong kababayan namin ni Jojo Chavez. Bukod sa gwapo na katulad ko, mabuti ang kalooban na katulad namin ni Pangulong Bongbong. At naku, napakasipag din. Diba? Napakasipag. Ganito dapat. Kapag kayo kawani ng gobyerno, sipag-sipagan nyo. Kaya kayo natatanggal baka may mapalitan na naman dyan. Ayoko magsalita meron tayong kaibigan. Ayoko magsalita. Baka sa isang buwan, sa isang linggo, umupo na yon. Tandaan nyo to sinasabi ko, kilala nyo yun. Yung kaibigan natin, naku, kilala nyo yun. Pinapanood nyo yun Naku, baka may mapalitan na naman dyan. Yung mga hindi nagtatrabaho, si Conrado, nagtatrabaho. Kaya hindi napapalitan to. Pero kayo dyan, sige nga, may deliver ba kayo? Wala nga kayong nagagawa dyan sa departamento nyo. Kaya nga, okay lang yung kaibigan natin umupo dyan Mapalitan na kayo dyan. Pwede nga pinagtukuhan nyo kasi yung mga walang bilang.
Kaya ganyan. Diba? Walang deliver. Kumuha kayo. Nako, tinutusan kayo para, ipalaganap ang lahat ng nagagawa ni Pangulo. Ano nangyari? Wala! Pinagpukuhan nyo, puro away lang ang gusto. Paano nyo may papanalo si Pangulo? Kaya itsapwera kayo dyan, maniwala kayo sa akin. Itsapwera kayo. Papalitan kayo ng kaibigan natin. Kilalang-kilala ng mga tao rito. Tandaan nyo to, ha? Tandaan nyo to, sinabi ko na to. Magugulat kayo. Di ko sasabihin kung sino. Basta, kumuha mga engot, mga walang bilang. Putik na yung mga estilo. Pang sinaunang panahon pa. Yung style na ganyan, ang politikang ganyan, ang pag-PPR ng ganyan, dinosaur pa ang may gawa niyan. Palitan na natin yan. Di ba mga kababayan? Kilala nyo na kaya? Kilala nyo na. Sino? Ayoko. Wawa naman, Huwag kayo mag-alala. Basta! Kasi walang, kayo naman yung clue pa kayo. Tignan nyo na lang yung walang deliver. Yung hindi tatrabaho na maayos. Tignan yung estilo pang dinosaur. Nung panahon nung Mulan, mga kababayan, alala niyo ba yung Mulan? Lion King. Tinuloy nyo, di ba? Yung mga dinosaur to, may may mga politika rin Ganon yung style nila. Ganon. Kaya kailangan tanggalin. Hindi tulad na ito, hindi matatanggal to si Conrado. Bukod sa gwapo na katulad namin ni Pangulo, abay masipag din, katulad namin. May Pangulo kami, di ba? Masisipag kami Ganon dapat ang piliin nyo. Ino-offer nga sa akin, ayoko. Sabi ko na lang, doon na lang sa kaibigan ko. Ayoko. Maapektuhan yung mga travel ko. Gusto ko i-travel dito, travel doon, di ba? Baka magkita kami doon ni Haring Becky. Gusto ko yun. Travel, tapos makikita ko sino. Si Inday Pusito. Ay, puta! Nandito ka! Imbis na nagtatrabaho ka, inang-ina ka! Nandito ka, sumayaw! Di ba? Balyudong na vice-presidente ka. Di ba, mga kababayan? Balyo-balyudong. Imbis na nagtatrabaho, mga kababayan, ayun, pasyal-pasyal yung gaga. Yun yung gusto kong ma-experience, yung makita ko sila. Malay nyo, makatabi ko si Roque. Di ba? Habang, namamasyal ako. Tapos, pagka nando doon na siya sa tabi ko, tatutugtugin ko, Haring Becky! Baklang mataba! Siguro, inis na inis yun. Ito na, mga kababayan! At ganun din po ang equivalent to 229,545 hectares. Grabe mga kababayan, napakalaking lupa niyan. 230, round off na natin. 230 mga kababayan, kulang-kulang 230 na hektarya. Biruin nyo yan mga kababayan. So magkano? Ilan ang hektarya bawat titulo ang binamigay nila mga kababayan? Halos doble. Galing talaga ni Conrado. Pagigihan mo pa. Huwag ka mamimili ng bibigyan Kitaan. Lagot ka sa akin, Conrado huwag ka mamili. Bigyan mo yung mga nangangailangan, yung mga magsasakang masisipag, yung mga magsasakang nagsisikap talaga. Yun. Dapat yun ang binibigyan. Kaya nga, mga kababayan, alam nyo, eto, bilib na bilib ako dito. Bakit? Kanyo? Abay, sanggol pa lang ako. Politiko na to sa lugar namin Oo! Yung tatay neto, yung tatay niya. Nakamayang ko yung tatay niyan. Pag aso patay na yata. Pero pag nagkita kami yan, papaalala ko sa kanya.
Alam mo ba, sa Barangay Palisok, sabihin ko, sa Barangay Palisok, nagpunta yung tatay mo. Nando doon sa tindahan. Ha? Ang liit-liit ko pa noon. Oo, paskita ko, pero kinuha niya yung kamay ko, kinamayan ako, sabi sa akin, ikaw, Mike Cervera, malaki ang maitutulong mo sa bansang ito. Pagdating ng panahon, abay, nagkatotoo. Ito ako ngayon, oh, mga kababayan, nagsasalita sa inyo. Totoo yan. Ay, tanong nyo. Oh, tanong nyo. Tanong mo. Roger Tabes, tanong mo, ha? Aloy. Kaya aron to, ang nakinabang dito ng mga agrarian reform beneficiaries ay mahigit 186,000 ang nakinabang pong mga magsasaka rito. Yan po ay sa ilalim ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Ipinagmamalaki po ng administrasyon natin na meron pong mahigit 1,000% sa pagtaas po ng number of titles at saka kung Grabe, oh, yan ha. May resibo. Nakaupo ako nun, hindi. Sinisip ko. Yung pagkasinipon tayo, pag ginanon natin, gumaganon dito. Di ba nung bata tayo, palibasa, anak mahirap tayo, anak magsasaka eh. Ha, mga kababayan? Nung bata tayo, pag-alagala lang eh, kahit walang sapin eh. Ha? O, kita nyo, kapag sinupon-inupo tayo, sinisipon tayo, umaangat ng gano'n, no? Uy, grabe, no? Tapos mga kababayan, kapag hindi nyo na mapigilan, dahil ayaw nyo suminga, gaganunin nyo. Ay, nakong habang hanggang dito sa tenga eh. Yung sipon, mga kababayan, hanggang tenga. Hanggang dito na yun, putik na yan. Hoy, Conrado, congrats sa'yo. Ha? Congrats din sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatrabaho nyo, hindi tulad ng ibang departamento. Tandaan nyo yung sinasabi ko, yung isang departamento, bantay ka diha. Ha? Ha? Oh, bantay kayo dyan. Antayin nyo pagpunta ko. Antayin nyo pagpunta ko dyan. Nako. Hala kayo. Oh, mga kababayan, ang haba na ng oras natin pala. Biruin mo, magdadalawang oras na, yun lang. Wala pa akong wala pa akong pahinga. Wala pa yung ating, etong ganito, oh. Hindi natin napatugtog to. Walang break, mga kababayan. Eto na mga kababayan ko. Muli, ako po ang inyong lingkod. Lagi pong nagbibilin, ka-Aruba, subscribe nyo yan. Na huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe dito. Bago kayo umalis. Mga kababayan, bago kayo umalis. Laila Collins, Hoy, huwag nyo rin kakalimutan, Sa mga taga-Caloocan, Mayor Trillanes lang ang may puso. May paninindigan, may tapang para maglingkod sa bayan. Yan po si Trillanes, mga kababayan. Huwag na ho kayong pumili ng alin, magnanakaw sa bayan. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.